Pero, until now, kapag sinilip ko yung Facebook accounts is wala namang, walang nagbago. Ibig sabihin ko ano yung gagawa niya before na bago siya pumasok sa business is ganun at ganun pa rin. Okay? So, sa pagdating sa online marketing po is kailangan maayos muna natin yung ating Facebook account. Alright? Yan. So, importante po ito na yung kahit yung basic na ito is ma-apply po natin sa business natin para, okay, para po tumaas yung trust ng mga tao na aalokay natin ng negosyo or ng business opportunity na meron po tayo. Ayan po kasi yung minsan nagiging problema. Tama po ba? Kaya minsan kapag halimbawa meron kayong mga friend na nag-chat sa inyo, okay? Or chinat mo siya na inalok mo ng negosyo. Minsan, hindi sila magtitiwala sa inyo kasi yung pagsilip nila ng Facebook mo, nag-offer ka ng solusyon sa problema na pwedeng makakatulong sa kanila, pero yung Facebook account mo, puro laman is puro problema. So, ibig sabihin, ikaw ang may problema. Okay? Kaya, ngayon is pag-usapan natin itong Facebook optimization, yung pinaka-basic na kailangan natin gawin. Then, kung gusto nyo mag-run ng Facebook ads, mag-set up ng automation, is kailangan nyo rin po i-apply ito para ma-approve po tayo ni Facebook. Okay, lalo kung mag-ano kayo, tatawag dito Facebook ads po tayo. Yan. Okay, so number one is nagagawin natin, ayan guys, is professional profile picture. So, kailangan ayusin natin yung profile picture po natin. Okay? So, yung profile picture po natin, kailangan mukha po mismo natin yung nakapost dyan. Ayan. So, kailangan, gumamit tayo ng malinaw at presentable na headshot. So, kung meron kayong mas malinaw na picture, ayun po yung ilalagay nyo sa Facebook ah, profile nyo. Okay, kung meron kayong mga picture na malinaw, ayun na po yung gamitin nyo. So, hanap kayo guys ha. Kasi yung iba dito, nakita ko na medyo malabo pa yung, tawag dito, yung mga image. So, isa rin po yan sa kailangan natin ayusin. Kailangan malinaw na. Kasi lalo ngayon na usong-uso na yung mga kumbaga, tawag dito, high quality na camera. Okay? Paano kung wala? Meron naman apps na pwede nating magamitin na nagpapatas ng quality ng picture. So, kailangan ano natin yon. Okay? Ma-address natin yung profile picture po natin. Okay? So, ayun yung unang ayusin natin. Ayusin natin yung profile picture natin. Kailangan tayo mismo yung nandun sa profile. Yan. So, alisin nyo na yung mga, kunyari, meron kayong ibang kasama, kamag-anak. Alisin nyo na kasi kailangan, once na bumisita yung prospect natin doon sa Facebook account natin, is alam niya kung sino ka kaagad. Ibig sabihin, eto agad yung mukha mo, di ba? Oh. Kasi minsan, pagka meron kang kasama, malilito sila. Sino ba dito? Sino ba siya dito? Kasi meron tayong matatawag na group picture. Halimbawa, meron kang family picture, then family picture mo yung nilagay mo, so malilito siya. Alin ka ba dito? Sino ba siya dito? So, kailangan, ikaw lang mismo yun nandun sa picture. Okay, yung profile mo. Kailangan, solo picture lang yan. Okay? And then, kailangan is malinaw. Okay, importante yung guys, yung ating profile picture. Okay? Then, ayan, smile at iwasan ng shades. Hanggat maaari, iwasan yung shades natin or crowded background. Yan. So, yung picture ko, may shades Kaya maganda talaga minsan may training ganito para at least nare-remind tayo yung mga kailangan nating gawin. Yan. So, hanggat maaari, walang shades. Then, iwasan yung crowded na background. So, ayun sasabi ko sa inyo, yung maraming tao. Okay, iwasan nyo yan. Kung merong group pic, kailangan wag yan yung ilalagay nyo. Okay? Then, kunyari, kailangan solo picture lang talaga. Ikaw lang mismo yung makikita nila doon. So, iwasan nyo yun yung maraming tao. Then, dapat malapit at kita ang mukha mo para mukhang approachable ka. Okay? So, ayun yung guys. So, kung kaya nyong, di ba sa, naman sa Facebook, yan, check nga natin dito, yan sa Facebook. Okay? Yan. Ito yun. Oh, para sa di nakakalam kung anong profile picture ha. Baka profile picture, hindi pa alam. Alam niyo ba profile picture? Ito yung guys. Yan, si profile picture. Ay, yung profile picture natin. Yan. O, di ba? Yan. So, kung may ganito kayong picture, guys, mas maganda. Yung pictures yung ganyan. Yan. So, solo lang dapat.
nandyan ka, oh, ganyan. So, ayan yung ay aayusin natin. Ano? Sa akin, nandyan naman nakalagay, ayan. Oh. So, ito yung profile picture natin na aayusin. Kung kailangan siyang i-zoom, halimbawa, ganito, paano ba yung pag-zoom? Para maayos siya. Ilagay nyo lang dito, guys, sa edit natin. Yan, kaya mag-choose tayo ng profile. Ayan, mag-choose tayo ng profile. Halimbawa, ito na lang. So, pwede mo siya i-edit. O, kunyari, ito. I-click mo lang itong parang square na to. Ayan. Yan, yung square na yan. Then, pwede mo siyang i-zoom. Yan, parang ganyan. Oh, edit nyo yan. Then, once na okay na, naka-zoom na yung gusto mo, at least yung kita lang yung mukha mo dyan. Okay, makilala ka lang. Yan, then, once na okay na-zoom mo na yan, and ano ka na dyan, so, click mo lang yung done sa taas. Yan, click mo yung done, then, mapapalitan na yung profile picture mo dyan. Okay, so, ganun lang yung lapit or pag-zoom ng picture natin sa pagpalit ng profile po natin. Yan. Okay? So, ayusin nyo guys yung ating profile picture para makilala agad tayo ng mga prospect natin na, ay, siya pala ito, di ba? Lalo na kung pogit maganda, di ba? Oh. So, kailangan natin yan, maayos. Then, cover photo. So, maglagay ng cover photo na nagpapakita ng business mo o brand. Okay, so ano ba yung cover photo? Yan. So, para sa hindi nakakaalam kung anong cover photo, so, exit tayo dito. So, yung cover photo, guys, ito po siya. Yan. Ayan. So, ito yung cover photo. Yung nasa taas ng profile pic mo. Okay? Ito siya. Yan. Ayan yung cover photo po. So, pwede natin i-view. Halimbawa, ganyan. I-view natin. So, ayan yung aayusin natin. So, kailangan dito sa cover photo mo is nagpapakita para sa about sa business mo, sa brand mo. Yan. So, ito yung grupo ni Success Club. O, kaya dyan nakalagay is yung mga leader ni Success Club. Okay? Yan. So, edit nyo rin guys. Kailangan, ang ilalagay nyo rin po dyan is malinaw na image. Yan. Lagay malinaw na image. So, ayan yung kailangan ayusin din natin. Then, may call to action. So, kung kaya nyo mag-edit, guys, ng image, kaya nyo edit yung profile nyo, yung cover nyo, kung kaya nyo lagyan to ng contact number nyo, or, kahit wag na contact number, like, meron kayong website, meron kayong Instagram, pwede nyo edit yan. Pwede nyo lagyan dito sa baba. Okay? Lagyan siya sa baba na tawag dito makita nila kung saan ka pwedeng kontakin na ibang platform or may email kayo, pwedeng ilagay dyan yung email nyo. So pwede yon. I-edit nyo siya dyan. Okay? Yan. So, yung cover photo ko, meron ako yung before eh. Check nga natin kung nandito pa. Eto. Ayan guys. Nakikita nyo? Parang ganito siya guys. Yan. May call to action. Ayan. Get your free access. Then, saan ba ako ma-access? Or saan ba nila ma-access yung ano na yan? So, Facebook. Then, website. May Instagram. May YouTube. Pwede kayo mag-edit yan. So, saan kayo mag-edit? Pwede kayo mag-edit po sa Canva. Okay? Kung meron kayong Canva, libre naman yan guys. Meron naman libreng dyan, access. So, pwede kayo mag-edit dyan. Open nyo lang yung mag-download lang kayo sa cellphone or kung meron kayong desktop, mas maganda sa desktop para po mas magamit siya ng maayos. Kasi pag cellphone, medyo mahirap po siyang gamitin. Yan. Okay, so edit nyo yan kung kaya nyo maglagay ng ganito, mas maganda. Okay? Yan. Then, once na ayos yan, pwede ka nang gumamit ng Canva. O, ayan. Pwede kang gumamit ng Canva or para sa design mo. So, kung meron naman ibang platform na pwedeng gamitin. So, bigyan ko ng idea, guys, na ibang apps. Yan. So, meron dito, eto guys, yung ginagamit ko na apps. Etong LogoFit Plus. Yan. So, download kayo nito, guys. Pwede yung gamitin to sa cellphone. Yan. Kung wala kayong desktop, wala kayong laptop, eto gamitin nyo. Yan. So, download kayo nito. Pwede kayo mag-edit dito ng image. Yung tulad nyo kanina, pinakita ko sa inyo, pwede kayo maglagay dito, mag-edit kayo doon. So, aralin nyo na lang kung paano gamitin ito kasi madali lang naman to gamitin, guys. Madali lang, naman siya, user-friendly naman siya. Okay, so pwede kayo mag-download niyan para malinaw. Then, ang kagandahan dito kasi is high quality yung image na pwede nyong ma-save.
Like na lang ito. Halimbawa, ito. Dito ko lang naman inedit to eh. Yan. 'Di ba? Pero high quality na siya. So, pag save nyo, ayan, download GPG. Then, ilagay nyo lang sa pinakamataas. Yan. 4284 px. Yan. Click nyo lang yan. Then, click nyo lang download. So, malinaw na image po yung lalabas dun sa ano nyo po, sa gallery nyo po. Okay? So, kaya nyo pataasin yung quality ng image nyo po dito. Yan. So, ayan, may idea na kayo paano magkaroon ng tawag dito, apps na pwede kang mapag-image ng image, pwede kang mag-edit ng image nyo po. Okay? Then, once na okay na yung ating profile, okay na yung ating cover photo, naayos na natin yan, anong next na gagawin natin? Kailangan is, yung short and powerful bio natin. Yan. Ano ba yung bio? Alam niyo ba yung bio? O type ng number 1 sa nakakaalam ng bio. Alam mo ba yung bio? Saan yun makikita? Ito yung guys. Sa mga hindi pa nakakalam kung saan makikita yung bio na yan. Ito yun. Yung nakikita nyo, ayan. Yan, yung kiniklik ko. Yan, helping OFWs earn extra income. Yan, learn more. Then, may website na dyan na nakalagay. Okay, so may access website na dyan na pwede nilang puntahan. So, ayan po yung bio. Ngayon, paano yung edit yung bio na yan? Kailangan nyo lang is i-click yan. Click nyo lang. Then may lalabas dyan, edit bio. Remove bio. So, click nyo lang edit. Pwede kayo maglagay dyan ng bio nyo. Ganun lang. Okay? Now, ano ilalagay nyo dyan sa bio nyo? Ayan. So, sample. Ayun, yung helping OFWs earn extra income. Then, meron siyang call to action. Ano yung call to action ko doon? Learn more. Then, meron siyang link na nakalagay sa baba. Okay? Then, add emoji para catchy tingnan. Pwede lagyan ng emoji. Like ito, meron siyang emoji dito na money, di ba? So, nilagyan ko ng emoji na money dyan. So, click nyo lang yung bio, then, edit. Ayan, edit, then, lagyan nyo dyan. Pwede nga mag-ano dyan, edit na dyan, no? Halimbawa, lagyan ko pa dito ng money. Or, eto, ibaba ko na lang to. Tapos, learn more. Ah, yan. Yon. Ganyan. Pwede ganito. Okay? Then, kapag na-edit mo na, nalagay mo na yung gusto mong ilagay dyan, then, click mo lang yung save. Lalabas na yung dyan sa ano mo. Yan, bio mo. Ayan na. Okay? So, kailangan maayos mo rin tong bio mo. Para makita talaga nila na legit ka nag-o-offer ng business mo. May natutunan ba guys? Type ng number 1 kung may natutunan. Parang nangatulog na. Pag online training talaga, nangatulog na. Type ng number 1. Nandiyan pa ba? Yun. Welcome sa 15,000 natin na participant. Yan. Congratulations sa mga nakaten ng ating online training. So at least advance na kayo sa iba, di ba? Sa mga hindi umaten, alam nyo na. At least meron kayong idea kung paano nyo ma-optimize yung Facebook account nyo. Mm. Kaya magbabago talaga yung mukha nyo sa industry or sa online marketing. Mm. Yan. So, okay na yung ano mo, naayos mo na yung bio mo. So, ganun lang guys ha. Kailangan simple pero rock ang bio mo. Ayan, simple pero rock. Yan. So, kailangan ayusin nyo lang yung bio nyo. So, kailangan relate siya sa business na ino-offer nyo ha. Mamaya ino-offer nyo network business pero nakalagay dun investment. Kaya relate sa business nyo na ino-offer nyo. Kung meron kayong website, pwede nyo ilagay yung website doon para meron na silang pupuntahan. Pag nabasa nila, like nakalagay doon, 'di ba, helping OFWs earn extra income. Then may nakalagay sa baba is learn more. Paano nila ma-access? Click lang nila yung link makikita nila yung ino-offer ko doon. Okay? Yan. Then, next is add important links. So, eto na. Lagay ang website. Ito yung sasabi ko sa inyo guys. Lagay yung website nyo or landing page link nyo. Then messenger, WhatsApp link. Then social media link. Yan. So, saan nyo makikita naman itong mga important links na ito? So, makikita nyo yan dito sa information po natin. Yan. Sa details. Okay? Yan. Nakita itong details guys. Ayan yung details na yan.
I hope nakikita nyo. Yung nakalagay, yung post, tapos sa baba is details. Ayan yung mga details mo natin. Kapag see more, yan. So, dito tayo mag-edit, guys. I-edit nyo dito yung mga link ninyo. Kung meron kayong YouTube, meron kayong TikTok, meron kayong email, ilagay nyo po dito yung details nyo para at least meron po silang pupuntahan once na nakita po nila yung profile pic po natin or yung profile account po natin dito. Alright? So, paano edit yan, guys? Ayan, makikita nyo naman dyan yung parang mga ayan, ballpen sign na yan. Edit nyo lang dyan, then ilagay nyo lang. Then make sure, naka-public po yan ha, naka-public. Then, ayan, lagay nyo lang, add link. No? Ayan o, add new link. Click nyo lang yan, add new link. Then, pili kayo kung anong platform. YouTube, TikTok, Instagram, website, Snapchat, Twitch, Line, kung anong ano yung ginagamit yung mga platform. So, ilagay nyo po dyan. Ngayon, kung wala ka namang platform, so wag mo na ilagay. Kasi wala kang platform, di ba? Oh. Pero kung meron kang at least website, oh, mas maganda kung meron kang website, oh, lagay mo dyan. Tulad nito, may website ako, guys. Oh. Pagka nakita nila yan, halimbawa, ito, ano, punta tayo ulit dito sa profile ko. Yan. Halimbawa, ito na lang. Oh, 'di ba? Helping OFW earn extra income. Learn more. O pag-click nila niyan, yung website ko, mapupunta sila dun sa video presentation. O, 'di ba? Once napunta sila dito sa business presentation natin, mapapanood na nila diyan yung ino-offer ko. Once na napanood nila diyan, meron na kagad diyan call to action. Click here, join now. O, pa-click nila diyan, di mapapa-join ka agad sila. O, 'di ba? Parang naka-semi-automated ka na rin. Ibig sabihin, once na nag-post ka, okay, tawag dito, nagpo-post ka ng about the business po natin, then may nakakita, binisita yung profile mo. So, hindi mo na, yung minsan, yung iba kasi, hindi ka na i-message pa. Kasi meron na silang makikitang link mismo dun sa profile mo. Kaya ako minsan, nagugulat na lang ako, may nagme-message sa akin biglaan na lang na, ah, pwede ba akong mag-join sa, ano mo, sa business mo? Paano ba akong bumili ng produkto? Na hindi ko naman sila personal kinausap na. Saan sila nanggaling? O, minsan, yung audience ko sila na hindi sila nag-direct message na sa akin. Bakit hindi sila direct message? Kasi meron na akong mga link na naka-ready na nakalagay po sa Facebook account ko. Ayan, no, tulad na lang nito, nasa bio ko na. So, papanoorin na lang nila yung video dyan. Then, once na ready sila, meron na rin dun mode of payment. So, ibig sabihin, naka-semi-automated na rin po yung account ko. Nakuha nyo? Ayan. Kaya kung meron kayong link, mas maganda, ilagay nyo po yung link nyo dyan. Okay? Then, kailangan nandyan rin yung messenger nyo. So, since profile ko kasi nakalagay dito, yan. So, try natin kung mabiview. Yan, view us. Yan. Okay? So, subscribe. Yan. So, nakaano kasi ito, professional. Okay, pero pag nilagay nyo dito or nakapalo na kayo dito, is lalabas na dyan yung messenger. Okay? So, kailangan meron dyan nakalagay na messenger para ma-message po kayo ng mga prospect ninyo. Yan. Okay? Then, kailangan, dito ilagay nyo lahat ng link nyo na meron po kayo. Then, ayusin nyo rin ito. Then, yung background nyo, kung ano ba yung ginagawa nyo, kailangan nandito rin about the business natin. So, okay, kailangan meron rin kayong social media link. Yan. Optional naman yan. Then, halimbawa, ito, Network Leader at Success Club. So, lagay nyo rin dyan. Magkaroon kayo dyan ng tawag dito yung parang, kung ano yung work nyo ba? Ano, anong company nyo ba? So, lagay nyo rin po dyan para at least may idea sila. Ano pala ito ni Success Club? Okay, member pa ni Success Club. Ganyan. Lagay nyo dyan. Then, ibang details naman dyan. Ayan. Basta about the business lang, guys. Ayun ang pinaka-importante dyan na i-edit nyo. Yan. So, bisitahin nyo lang yung, yung account ko para at least magkaroon kayo ng idea then sa Facebook optimization po natin. Okay? Marami ba natutunan? Type ng number 2 guys kung meron kang natutunan. Sa may mga alam na about sa Facebook optimization, review na lang. Okay, para ito sa mga wala pa talagang idea kung bakit yung iba nakakapagpa-join kahit hindi sila nagpe-Facebook ads. Okay? Mm. Kasi dito pa lang, pwede ka naman talaga makapag-join. Kailangan, ayusin mo lang yung account mo. Okay? Yan. Then, anong next? So, okay na yung important links natin. Nailagay mo na yan. Then, highlights important post. Eto na guys. Ano na yung ipopost mo? Dito na makakatalo-talo. Kasi pag binisita ko yung account nyo, yung iba,
wala ngang post ng mga negosyo. Ano, puro pinopost, puro problema about politics, about sa kung anong mga chismis, 'di ba? About the tawag dito, showbiz. Kailangan kapag ka nasa business na po tayo, so kailangan ang nakikita nilang post mo is about business niyo na. Kung ano yung ino-offer nyo. Kung ang ino-offer nyo is politics, di walang problema, di ba? Problema ino-offer nyo, di walang problema. Kailangan makita nila na negosyante po talaga tayo. Kasi ang ino-offer natin is solusyon. Tama po ba? Solusyon na makakatulong po sa problema ng karamihan. Kaso, kapag binisita yung profile account mo, since na hindi naman kayo personally magkakilala, so paano siya magtitiwala sa iyo? Hindi nga hindi kayo personally magkakilala, okay lang. Kung kaibigan mo yan, kamag-anak mo yan, walang problema. Kaso, pag sa online marketing kasi, ang market natin dito, mostly hindi po natin kakilala. Kaya, hindi kaagad sila magtitiwala sa atin. Okay? Kasi nga, hindi pa tayo, hindi pa, kumbaga, hindi pa natin sila kilala personally. Para magtiwala sila, kailangan mag-build tayo ng trust sa kanila. Paano tayo makapag-build kaagad ng trust sa kanila? Although hindi pa tayo nakakausap. Doon pa lang sa pag-optimize ng Facebook, then sa pagpo-post po natin. So doon pa lang makapag-build ka na at least 50% trust doon sa tao na prospect natin or madalas audience po natin. Yan. So, importante po yun na makapag-build tayo ng trust sa pamagitan pa lang ng pag-optimize ng Facebook account natin. Kasi pag binisita yung account mo, is puro, ano dyan, puro politics, puro problema, kung ano-ano nakapost lang dyan, wala naman about the business, pero nag-offer ka ng business. So, sayang yung effort mo, kaka-usap, kaka-message sa kanila, isa-isa, di ba? Meron kasi gumagawa ng ganyan kaagad eh, yung message niya isa-isa, yung Facebook friends niya. Okay, yung isa-isa niya yun. Nakalimutan niya, ayusin mo na yung Facebook account. Kapag mga problema, mga negative post, kailangan burahin nyo na po yan. Iwasan nyo na yung mga negative post ha? At wag na kayong mag-post ng about mga negative post na yan. Ano yung mga negative post? Ay nga po, yung mga problema na ibang tao. Then, ano pa, yung mga negative post. Halimbawa na lang, yung mga balita, di ba? O, iwasan nyo na yan. Huwag na kayong mag-share, mag-like pa dyan. Kasi kapag ayan po yung laging yung nilalike, sinishare, kinokomentan, ayan po lagi yung lalabas sa Facebook account nyo. So, anong gagawin mo? Minsan, madala tayo ng emotion natin. O, halimbawa, merong inabuso. O, ikaw, yung 'di ba? Dala ng bugso ng damdamin. Shinare mo din. Dapat hindi ganoon. Mali yan, mali yan. No? Kung anong pag comment mo. Kapag yan lagi yung binibigyan nyo ng time, ayan po yung laging lalabas sa Facebook account nyo. Ano? So, ganun po kasi yung algorithm ni Facebook. Kung ano yung lagi mo nilalike, lagi mo sinishare, lagi mo pinapollow, ayan po yung lalabas sa Facebook account nyo. Like, halimbawa, may pinapollow ka ng mga comedy tawag dito, influencer. So, ang lalabas sa'yo, mga comedy influencer din. So, pag about the business, kapag pag pinapollow mo is mga negosyante, lalabas sa Facebook mo is mga negosyante din. Pag pinafollow mo is mga motivational page, ganyan, mga motivational speaker, so lalabas sa'yo is mga motivational message o mga motivational post. Ganyan. So, depende po kung ano po yung pinafollow natin, kinokomenta natin, nilalike natin, kung ano yung lagi natin binibigyan ng time sa Facebook, ayun din yung ibibigay ni Facebook or ng algorithm ni Facebook po sa atin. So, ayun po yung iwasan natin. Kaya kung gusto nyo na ma-optimize ng maganda yung Facebook account nyo, kailangan iwasan po natin yan. Okay? So, kailangan positive lang yung post na makikita natin. Kasi once na binisita ng mga prospect po natin yung account natin, nag-o-offer tayo ng negosyo, di ba, business is positive. Pero ang Facebook mo is puro negative na ka-post, so hindi talaga mag-join po sa atin yan. Minsan, magtaka ka talaga sa sarili mo, bakit ang ganda ng offer ko, ang ganda naman ng business ko, is hindi sila nagtitiwala sa akin. Di ba? Kasi baka may kulang, hindi pa na-set up yung Facebook account mo. Yan. No. Actually kasi, bakit ko ituturo tong basic? Before kasi ito yung ginagawa ko, hindi pa ako marunong mag-Facebook ads. At lalo na kung halimbawa, ikaw, medyo may ka pa, doubt ka pa sa Facebook ads, ayaw pa maglabas ng budget, gusto mo lang tatawag na organic. So, eto guys yung sistema ng pag-organic. Lalo na kung meron ka ng mga, lalo na kung galing ka sa ibang company, then tawag dito, gusto mo makuha yung mga ibang, tawag dito, ibang katimo or ibang kakilala mo na hindi mo sila mismo direct kinakausap through post lang,
Okay, so pwede mo silang makuha through optimization your Facebook. Okay? So, importante na matutunan mo, i-apply mo rin yung basic na ito. Yan. So, balik tayo dun guys sa ano natin. Posting ha, sa pagpo-post. So, kailangan maayos natin yung posting po natin. Yan. So, halimbawa, dito sa business na ginagawa natin, so ano yung magandang i-post? Okay, so bigyan kayo ng mga idea na pwede natin i-post. Halimbawa, is pwede yung mga motivational. Ayan. At least, pag nakita nila yung Facebook mo, o positive. Ibig sabihin, positive din sila. Kung negative yan, is negative din sila. Okay? So, motivational post. Halimbawa, wala kang activity. O, pwede ka namang gumamit ng third party. Ano yung third party? Yung upline mo, kapag may activity siya or ibang grupo, kunin mo rin, i-post mo rin dun sa Facebook account mo. Actually, dito sa online marketing, lalo dito sa business na ginagawa natin, dito po is pagalingan mag-copy paste. Nakuha nyo? Kung sa school, bawal mag-copy, bawal mangopya, dito po is pagalingan mag-copy paste. Kaya pansin niyo yung mga post ko, minsan share ko, pero kinakopy ko yung caption, then minsan kinukuha ko ng caption, then yung image. So, pinopost ko dun sa Facebook account ko. So, pwede nyo din gawin yan. Halimbawa, meron akong mga post, then friend ko naman kayo, nakikita nyo yung post ko, so pwede nyo rin siya i-copy. Kunin nyo siya, then ilagay nyo po sa Facebook account nyo. Mas maganda, copy-paste nyo na para para mas tag dito naka-personalize sa account nyo po. Yan. So, yung iba, coach, paano ba yung mag-copy? Di ba? Paano ba yung mag-copy ng post? Simple lang naman, turuan ko kayo. So, para sa mga hindi pa marunong ha, paano mag-copy-paste ng caption, then paano kumuha ng image sa Facebook account. O, baka meron pa dito. Kasi mostly, karamihan talaga, lalo pa mga bago, and then hindi madalas nagsa-cellphone, lalo pa sa may mga edad-edad na, di ba? Hindi alam kung paano gawin ito. So, para lang makopy mo yung caption. Halimbawa, ito caption. So, kailangan i-long press mo lang siya. Yan, long press, then sa cellphone ko, automatic kasi magka-copy na siya. Then sa ibang cellphone, kapag nilong press mo yan, may lalabas dyan, copy, share. Okay? So, click nyo lang yung copy. Then, makakopy nyo yun sa clipboard nyo. Then, once na nakopy nyo yan, punta naman kayo sa image. Image. Click nyo yung image. Then, click nyo ulit yung image. Then sa taas niyan, may lalabas po diyan na tinatawag na tawag ng iba dito, burger, 'di ba? Pero hindi naman 'to burger. Tatlong dots sa taas, 'yan. Tatlong tuldok. 'Yan, points sa taas. So click niyo 'yan. Then may makikita ko diyan edit caption, delete photo, save. 'Yan. Then ang hahanapin niyo diyan is save. Since pala account ko pala ito, punta tayo sa ibang Facebook account. Punta sa Facebook account para at least ayun talaga yung lalabas. Yan. So, hanap lang tayo dito. Medyo, kasi to. Mhm. Kay Coach J. Ayan. Halimbawa, dito kay Coach J. Halimbawa, may post si Coach J. So, ang gawin ko dyan is ikakopy ko yung post niya. Halimbawa, ito. Ano? So, paano ko ikakopy ito? Ilo-long press ko lang siya. Yan, long press ko lang ito. Then, makakopy ko na yung caption na ginawa niya. Tapos, paano ko masasave yung image? Click ko lang po yung image. Yan, click yung image. Then, lalabas na dyan yung image. Then, click mo again. Isa pa. Then, lalabas dyan yung three dots sa taas. Sa may upper left, right side. Okay, then, makikita nyo dyan yung save to photo, share external, then report photo. So, click nyo lang yung save. Yan, click nyo lang yung save. Automatic mapupunta na sa gallery nyo po yun. Then, gusto mo ulit yung another image? Click mo ulit yung three dots sa taas. Then, click mo lang yung save. So, paulit-ulit lang. Ganyan lang. Then, save mo lang din. Once na okay na, na-save mo na yung gusto mong i-save na image. Eto na. Na-save na, copy mo na rin yung caption, di ba? Pupunta ka na dun sa Facebook account mo. Yan. Punta ka sa Facebook account mo. Yan. Dito, mismo sa, sa pinaka-profile mo. Then, hanapin mo dyan yung what's on your mind. Di ba? Pinaka-basic to, guys. Baka eto hindi pa karamihan, hindi pa alam kung paano mag-post sa Facebook. Pero marunong mag-post ng mga problema, di ba? So,
Copy nyo lang dito. O, click nyo muna yan. Yung what's on your mind. Then, i-paste nyo lang dyan. Paano mag-paste? Minsan nandyan na sa baba ng clipboard natin or ng keyboard natin. So, pwede nyo ilong press, then lalabas dyan yung paste. Click nyo yung paste. Okay? Pag click nyo ng paste dyan, andyan na yung caption nyo. Then, ilagay nyo na yung image na kinuha nyo. Oh. Select multiple para is mabilis na lang yung pag-add natin. So, click mo lang yung circle na yan. Ah, yan. So, dagdagan lang natin. Yan. Then, dito lalabas na yung image na sinave mo. Then, once okay ka na paste mo na yung caption diyan, then yung image na ilagay mo na, click mo lang tong next. Yan. Click yung next, then post. O, ayun na. 'Di ba? Nakapag-post ka na sa profile mo. Hmm. So, kung wala kang idea kung paano gumawa ng caption, paano gumawa ng ipopost, huwag kayong mag-alala guys. Napakadali na lang gumawa niyan. Paano gumawa? Copy-paste. Ayun yun guys. Copy-paste. Hindi ka na mag-iisip. Pupunta ka na lang dun sa account ng mga leaders, ng mga uplines na nagpo-post about the business na ino-offer mo. Kaya kailangan dito, ha, yung mga upline, yung mga leaders ng business natin, sa business natin, is add nyo po sila. Para meron kayong makikitang post, meron kayong makakopy, lalo na sa mga first timer or sa mga baguhan pa lang na kaka-join pa lang sa business natin, hindi talaga alam paano gumawa ng caption kasi pinag-aaralan pa lang yung business. Now, kung gusto maging advance ka agad, kahit hindi ka pa marunong gumawa ng caption, hindi ka pa marunong gumawa ng image mo, pang-post mo. So, ang gawin mo na lang, punta ka na lang doon sa mga upline, sa mga leader, i-copy-paste mo na lang yung post nila. Kasi isa lang naman business natin, di ba? Yung upline mo, isa lang naman business nyo. I-copy-paste mo na lang. Ganun lang naman. Then, ayan, marunong ka na mag-post. Then, about the business na yung ipopost mo. Okay? Additional. So, ayan, about the business, pwedeng i-post. Okay? About the business, then testimony. Yan, about income, pwedeng about the products, pwedeng about the, tag dito, about the company. Yan, pwede nyo i-post yan. Basta related po sa business po natin. Pero make sure, kapag magpo-post kayo ng about the products po natin, hindi po puro products na lang yung wall natin, ha? Yung tipong para bang naging palengke na yung Facebook account natin. Hindi po ganun. Alam ba, meron lang mga announcement about the products like offer, promo, o pwede yan. Yung mga ganun lang. Pero wag nyong gawin parang palengke yung Facebook account nyo. Yung iba dito parang ano na eh. Pag binisita yung Facebook account, kung ano-anong produkto, iba-ibang kumpanya pa yung Although, yes, business naman, pero iba-ibang products pa. Oh. So, kailangan makita rin nila na hindi parang palengke yung Facebook account. Ang makita nila is negosyante ka. Okay? Hindi yung nagbebenta ka lang. Baka kasi puro products na lang yung binenta mo. Sabi ni mo, coach, pwede yung mga products. Pwede, pero hindi lagi puro products lang. Kailangan meron ka rin dyan mga motivation, yan, testimony, achievements. Yan pinaka-importante guys. Pag may achievements kayo, like meron kayo napajoin na isa, i-post nyo yan. I-post nyo. Kailangan, kaya meron siyang banner, di ba? Libre naman banner sa atin eh. O napajoin nyo, pinagawa nyo ng banner. I-post nyo, i-welcome nyo sa Facebook para yung mga audience nyo makita na ginagawa mo yung business, may nagtitiwala sa'yo, may nagjo-join na sa'yo. Ibig sabihin, tumataas yung trust ng tao sa'yo dahil may ibang tao na naniniwala na sa'yo. So, kailangan i-post nyo yung achievement nyo. Walang problema kahit isang tao pa lang yan. I-post nyo. Ilagay nyo yung banner, then congratulate nyo sila. Mas ang kagandahan pa niyan, matuwa pa yung bagong direct mo. Bakit? Pinost mo siya. Ibig sabihin, ibig sabihin, masaya ka na naging part siya ng team mo. So, pakita rin natin. Okay? So, achievement din naman yan eh. Then, kapag ka meron na kayong income, kumita na kayo, i-post yung income nyo, pero hindi yung pera ha. Wag yung pera, at least yung dashboard. Alam ba, yung dashboard nyo, screenshot nyo. Then kung kanyo edit, di edit nyo. Pwede yan. At least makita nila. Wag yung, yung pumapaypay na kayo ng pera. Iwasan nyo na yun. Kasi yung ibang mga networker, ganun yung ginagawa, yung pumapaypay ng pera, di ba? O pwede, sa mga GC lang. Pero sa Facebook nyo, wag na. Kasi medyo maselan po ang Facebook ngayon. Iniiwasan niya po yung mga tatawag dito, yung mga, tawag dito,
money scheme, mga ganyan. Basta yung about sa mga pera, ganyan, iwasan nyo po yan kasi pwedeng maano kayo ma-restrict kayo ni Facebook. Kaya yung iba dito, coach, yung account ko hindi ko magamit. Oh, kailan magagamit? After 1 month pa, di ba? Na-restrict ka na. Bakit? Nakita ng algorithm ni Facebook na parang nagpo-post ka dyan ng scam, di ba? Although hindi naman scam yung pinopost mo, kaso yung hindi naman scam yung ino-offer mo kasi yung posting mo pang scam. Di ba? Nagpo-post ka ng mga pera-pera dyan. Ano po na yan? Okay? So, iwas-iwasan nyo rin yung mga ganun. Yan. Yung mga achievement nung iba, i-post din natin sila. So, third party yon. Like yung kanina, parang eto guys. Yung achievement nila ng mga nag-payout. Yan. Dito. Eto. At least ito. Payout yan guys. Ganyan. Pwede mag-edit kayo ng ganyan. Number lang nakalagay pero wala talaga ano dyan, nakabalandra na pera. Okay? Yan. So, ganyan. Pwede yan. Edit nyo. Kung marunong ka mag-edit, di post yung ganyan. So, achievement din yan. Third party. Okay? Pero related sa business na ino-offer nyo. Then, business invites or promos. Ayun sasabi guys. Halimbawa, meron tayong mga Zoom. Pwede nyo i-post yan sa, sa wall nyo. Okay? Invite kasi yan eh. Then, meron tayong mga BOM. Meron kayong mga home meeting. I-post nyo. Then, meron kayong mga activities. I-post nyo. So, karamihan dito, nakikita ko, wala man lang post kahit isa. Wala man lang post kahit isa sa about sa business na ino-offer nila. Then nagtataka siya, wala man lang napapa-join, wala nang papasali kasi hindi pinopromote yung business. I-promote niyo po yung business po natin. Promote niyo po yung business natin. Para at least sa wall natin, doon pa lang, pwede na kayo makakuha ng prospect ninyo. Then, ang gawin nyo, paramihin nyo rin yung inyong Facebook friends. Yan. So, kaya pansin nyo dito, meron akong 5.5 followers. Yan. So, paramihin yung Facebook friends nyo para marami kayong audience. So, para maparami yung Facebook friends nyo, kailangan hanapin nyo yung mga mahilig din po sa business. Saan nyo mahanap yung mga mahilig sa business? Punta kayo kay Chinkitan, kay Boots Sanchez, okay, mga motivational speaker. So, doon makikita sa mga post na yan. Okay, doon kayo maghanap ng mga potential na pwedeng i-add as a friend. Okay, then piliin nyo rin ha. Then ang pag-add at least, kunyari, 5 sa umaga, then 5 sa gabi. Huwag yung sunod-sunod ha. Yung parang wala nang bukas. Kasi maano kayo ni Facebook, mababan kayo ni Facebook, kung mararestrict kayo ni Facebook. Kailangan at least 5 to 10 na tao lang per day. So, tsagain nyo lang talaga. Sa akin, bago dumating sa 5.5 yan, yung Facebook friends ko, tsinaga ko rin po talaga yan. Ganun lang. Okay, then, meron na rin dyan, mga kanya-kanya ng halimbawa, sa isang group page, okay, sa isang community, nag-post ka doon, so, yung iba doon is i-add ka na rin nila. Pwede mo rin gawin yun, mag-post ka doon sa group page, then, ipopost mo doon? Hindi ka mag-o-offer. Okay, wag ka mag-offer. Hanap ka lang ng, kunyari, mga, tawag dito, about the motivational, ayan po, basta related sa business. Okay? Pero wag ka mag-o-offer doon kasi i-restrict ka ng admin sa isang page. So, motivational lang. Then, post ka doon. Then, add me. Pwedeng lagay doon, i-add me. I-add ka nila karamihan doon. So, ganun lang. Ganun yung pagpaparami ng audience. So, audience po kasi natin yung mga Facebook friends po natin. Okay? Ayan. Oh. Marami matutunan, guys. Type ng yes. Yan. Kung marami natutunan o nangatulong na. Kaya pa ba? Type ng yes kung kaya pa ba. Hmm. Nakatulog na talaga. Andiyan pa ba kayo, guys? Wala na. Tapos na yung ating training. Ito talaga pagka medyo matagal po talaga pag online training. Tsagayin nyo lang guys, tsagayin nyo lang para at least meron kayong idea, meron kayong susundan na gagawin nyo. Yan. Then, sa tayo, complete your intro. Yan. So, lagay ang rules, kunyari, entrepreneur sa brand name natin. Yan. So, ilagay nyo kung anong company. Then,
Kunyari, Success Lab, ilagay yung Success Lab. So, kailangan meron kayo yan. Then, optional, location and contact info. Yan. Optional lang yan, guys. Then, set post to public. Kailangan naka-public yung post po natin. Okay? Kailangan yung post natin is naka-public. Paano yung naka-public? Ganito siya. Hmm. Paano ba yung naka-public? Ayan. So, makikita nyo dito, guys, yung, ito, yung parang globe na yan. Globo na yan, ano. Then, kapag ka naka-friend lang yan, click nyo lang tong three line. Then, click nyo lang yung edit privacy. Yan. Then, kailangan naka-public po siya. Yan. So, click nyo lang is public. Then, click nyo lang is save. Yan. So, palitan nyo. Yung iba kasi naka-friend. Kaya makakita lang yan is friend. What if shinare ng friend mo? Maganda yung post mo, shinare ng friend mo. So, hindi yung makikita ng friend nila. Kasi ikaw lang, siya lang yung makakita nun dahil siya lang yung friend mo. Okay? Yan. So, kailangan naka-public yung post po natin. Para maraming makakita ng post po natin. Then, gawing public ang mga post na business related, then testimony and results. Ayan po yung mga ipapublic po natin, ha. Kaya yung mga, kunyari, meron kang mga post dyan na mga matatagal na mga puro problema, mga ano, ano nyo na yan, i-delete nyo na, i-private nyo, kung hindi nyo kayang delete, i-private nyo na lang para kayo lang makakita. Ano nyo na, only me. Okay, only me. Pero yung mga about the business natin, ayan, so, kailangan naka-public po siya. Alright? Yan. Then, easy to remember username. Baguhin ang username para madaling tandaan. Yung Facebook account nyo po. Yung link nyo. Halimbawa, ito yung sasabi kong link. So, meron kasi tayong personal link sa Facebook account natin. Ito. Yan. So, yung nakikita nyong copy link sa baba, kailangan baguhin nyo po yan. I-edit nyo po yan. Ano? So, kailangan ayusin nyo po yan. So, mostly naman, kapag gumawa kayo ng account, pangalan yung nakalagay dyan. Yan. So, kailangan, pangalan nyo po yung nakalagay dyan para madali po nilang matandaan yung Facebook account nyo po. Okay? Yan. Then, ah, consistent content. Number na tayo, guys. Malapit na matapos. Consistent content. Ayan. Mag-post ng tips and hacks. Ano yun? Halimbawa, sa business natin. Or mga, kunyari, mga strategy o tips yan, di ba? Paano gawin yung business natin? Ano yung mga promos natin? So, kasama din yan sa mga tips natin. Then, ayan, hanap rin kayo ng mga tawag dito, at yung mga motivational video, ano, paano gawin yung business, then yung mga about the mindset. So, ayun yung mga pwede nating i-post. Okay? Hanap din kayo niyan. Then, ayan, sa business natin, kung marunong kang gumawa ng caption, okay, kailangan yung caption mo is, ano na rin siya, catchable na rin siya sa tao. Then, kailangan, ayan, tulad yung post ko, eto, nasa yung post ko dito. To. Yung post ko dito, guys, tingnan nyo. Di ba, nag-post ako niyan. Then, sa baba niyan, okay, sa baba niyan, nandyan na yung link. Ayan. Andyan na yung link, guys. Okay? So, nilagay ko na dyan yung link para automatic, once na nabasa nila yung caption, o automatic, pwede nilang panoorin yung video dun sa link na nilagay ko. So, semi-automation na talaga yung post ko dyan. Kaya kahit hindi na sa direct mag-message sa akin, pwede sila mag-join sa business na ino-offer ko. Yan. Kaya kung halimbawa, wala naman kayong personal link, pwede dyan ilagay yung video. Di ba may mga video tayo sa YouTube? O kunin yung link nun, then i-post nyo dyan. So, watch the video. Or yung ano lang, www.sc399.com. Okay? O, ayun lang gamitin yung link. So, mapapanood na yung video doon. Okay? Ayan. At least, hindi na yung i-direct i-message ka. Pa kasi minsan, di ba, halimbawa, may trabaho tayo. O, ilang oras tayo sa trabaho. So, hindi agad natin ma-replyan yan. So, sayang. Halimbawa, interesado yung malaman yung business, then wala kang nailagay na link dyan. So, kailangan pa niya hintayin yung message mo bago niya malaman yung business na ino-offer mo. What if may link na nakapost dyan, may nakalagay na dyan sa post mo, so makikita niya na yung link dyan, mapapanood niya agad yung business na ino-offer mo. Now, kung interesado yan, di pwede silang
magkaroon ng idea, mag-join na sa business mo. Okay? So, ayun yung purpose na kailangan natin at least meron tayong link na ilalagay dyan. Okay, then, ayan, testimonies, success stories, ayan, mga about sa mga natin, sa mga kumikita na. Then, yung mga about sa products natin, ayan, para at least meron silang idea, ay yung mga content natin. Then, mix mo rin ng content personal post para relatable siya. Ibig sabihin, guys, kailangan meron tayo yung mga like activity natin. So, kailangan meron din yan. Then, meron, halimbawa, namasyal kayo sa isang lugar, kailangan meron din tayong personal post po natin. Parang ganito. Eto, business. About sa business, then dito, motivation, then, personal. Sa akin, 'di ba? Ano tayo, kumuha tayo ng product. Ayan, then, sa dulo, na-post ko ba dito? I think na-post ko dito eh. Parang, eto, business pa rin yan, business. Ah, yan. Yung tawag dito, yan, rights. So, ganyan. Mga personal post na yan. Okay? Hindi ko pala dito yata na-post yung sa ano namin ni Master. So, kung may mga personal kayong lakad, ayan, pwede nyo rin i-post. Yan, yung personal life nyo. Pero, hindi yung personal life na puro drama, ha? Wag yung drama. Di ba, yung namasyal kayo, parang ganito. Di ba, kumain lang kami ni Master sa labas. Ayan. Pwede yan. Personal na yan. Okay? Yan yan. So, post din kayo niyan para makita nila yung parang lifestyle mo ba? Parang ganun. Yung lifestyle mo. So, makita din nila. Then, engage lagi. So, eto guys, dito na nakakatalo yung iba. Yung sa reply agad sa comments then messages. Eto. Karamihan, ano, na friend natin, lalo na yung mga business partner natin, kapag kunyari, merong dumaan sa wall nyo na mga post about sa company natin, kailangan po, i-like, i-share nyo din. Okay? Kung hindi nyo ma-share, pwede nyo i-copy. Copy nyo na lang kung ayaw nyo i-share. So, ganun din. So, kailangan, kapag meron kayong nakita ng mga business partner natin, nagpo-post, lalo sa team natin or sa team ng ibang grupo, i-like nyo, then mag-comment din kayo. So, gamitin natin yung strategy na yan. Actually, strategy din yan, guys. Para, gawin ni Facebook is i-wide niya yung ating post sa ibang tao. Kasi, ang algorithm kasi ni Facebook, the more na nag-i-engage ka sa isang bagay, is ipapakita sa tao or sa mga friends mo or sa mga friends nung nilike mo yung post mo or yung post niya. So, give and take siya, guys. Ganun yung algorithm ni Facebook. Now, halimbawa, wala kang nililike ng kahit isa doon sa mga pinopost ng mga leaders, pinopost ng mga downlines mo, pinopost ng mga about sa business natin. Wala kang nililike, wala kang pinopost. So, si Facebook, wala rin pakialam sa'yo. Kaya yung income mo, wala rin pakialam sa'yo. Tama? Pero kung lagi ka nag engage sa post nila, halimbawa sa apply mo, lagi ka nag engage kada post na apply mo, lalabas sa wall mo yan. So doon pala, nagkakaroon ka ng idea kung ano yung pwede mong i-post na hindi ka na matorete na, ay hindi ako marunong mag-post eh. Hindi ko kaya gawin ito. Meron pwede na i-copy-paste. So kailangan mag-engage ka lang. So once na nag-engage ka, then nag-post ka rin, ang gagawin ni Facebook, the more na nag-engage din yung tao sa'yo, since nag-engage ka, yung tao mag-engage din sa'yo. So, once na nag-engage ka, so yung post mo, ipapakita ni Facebook yan sa maraming friends mo or sa maraming friends nang nag-engage sa'yo. So, doon dumadami yung like, share, and comment sa'yo. Kaya pansin nyo sa mga vloggers, sa mga influencer, bakit ang dami nilang comment, bakit ang dami nilang like, ang dami nilang views, ang dami nilang share. Kasi po, ang dami nag-i-engage na sa kanila. So tayo, sa business po natin na ginagawa, so kailangan ganun din yung gawin po natin. So organic po ang tawag dyan. Okay? At least meron kayo idea na ganun po yung algorithm ni Facebook. The more na nag-like ka, the more nagko-comment ka, the more na nag-share ka ng post ng iba, lalo na related sa business po natin o sa business na ino-offer mo, so the more na ipapakita rin ni Facebook yung post mo doon sa mga friends niya or doon sa mga friends mo. Kasi, halimbawa, ganito siya. Halimbawa, nag-post ka. Okay, nag-post ka, then walang nagla-like dun sa post mo. Ba't walang nagla-like? Kasi hindi ka nag engage sa ibang post din. Okay?
So, since hindi ka nag-engage sa ibang post, ang gagawin ni Facebook, hindi ka rin bibigyan ng engagement. Ganun po yun. Okay? So, once wala kang engage, ipapakita lang ni Facebook yung post mo sa 10%. Halimbawa, sabihin natin, meron kang 100 friends. O, kaya paramihin yung friends nyo po. Paramihin yung Facebook friends nyo para maraming mag-engage sa inyo. 100 yung friends mo. Kukunin ni Facebook yung 10% niyan. O magkano 10% niyan? Times 0.10. Tama ba? Oh. So, 0.1 pala, 0.1. Oh, so, ibig sabihin, 10 tao lang makakita ng post mo. Ngayon, hindi ka pa nag-engage. Di ba? Hindi ka nakikipag-engage sa ibang tao. Ibig sabihin, hindi ka nagla-like, hindi ka nag-share, hindi ka nagpa-follow, hindi ka nagko-comment lang sa post ng mga ibang ka-team mo, ng ibang grupo, ng ibang members natin. Ibig sabihin, yung 10 tao na yan, wala rin pakialam yan sa'yo. Ganun po siya. So, para may pakialam at least sa 10 tao na yan sa'yo, makapag-engage ka sa ibang grupo or sa ibang members. Oh. Gawin nyo yan, guys. Kasi effective rin po yan pagdating po sa pagbibuild up ng trust sa mga prospect po natin. Kasi isipin nyo ha, meron lang, ganyan, 10 tao guys, 10 tao yung ipapakita. Once na nag-engage yan, sabihin natin, pinakita sa 10 tao, since nag engage ka, yung 10 tao yan nag engage. Ngayon, ano naman gagawin ni Facebook? Dadagdagan ni Facebook yan ng 10% kapag may nag-engage. O ilan na? O 20% na. Kapag may nag-engage ulit, dadagdagan ulit ni Facebook yan ng 10%. O ilan na? 30%. Ibig sabihin, sa 100, 30 na po yung makakakita ng post mo. Nakuha? Eh what if 5,000 yung friends mo? O, 5,000 yung friends mo, then divide natin sa 0.1. O, di 500 na tayo makakita ng post mo. 'Di ba? Kapag 500 yung post, then nagla-like, nagko-comment, nag-engage ka pa sa iba, so yung 500 niyan, mag-engage din po sa atin yan. Hindi man lahat, pero kapag may nag-engage diyan, at least sabihin natin 100 na lang, ipapakita ulit ni Facebook sa another friends mo. So ibig sabihin, yung 500 mo, o kunin ulit natin yung another 500 at 10%, ibig sabihin, meron ulit another 500 na tao na makakakita ng post mo. So 1,000 na nakita ng post mo. Ganun po ang pag pag-create ng tawag dito ng engagement sa Facebook accounts po natin. Marami ba natutunan, guys? Nagkaroon ba kayo ng idea? Type ng number 1, guys, kung nandiyan pa ba. Andiyan pa ba kayo? Wala na yung iba. Nakatulog na. Normal yan, lalo pagka nagkakaedad na, di ba? Kasi hindi na makarelate. Ano ba yung pinagsasabi ni Coach CJ? Hindi ko maintindihan. Di ba? Normal po yan. Okay, attend nga kayo na attend pagka ano. Actually, marami naman nito. Meron naman to sa mga YouTube guys. Okay? Yan. Normal yan ha, pagka ano. Dito lang intindihan. Um, So, pero I hope at least 10% lang man lang na ituro ko sa inyo, ma-apply nyo dun sa business po natin. Alright? So, ayan po yung topic natin ngayon. I hope na marami kayong natutunan dito sa ano natin. Hindi naman kailangan laptop, coach. Actually, ano bang gamit nyo dito? Di ba cellphone lang naman? Di naman kailangan laptop sa pag-optimize ng Facebook. Kahit cellphone lang. Cellphone lang gamitin nyo. Okay? Kailangan nyo lang kasi na ma-establish yung sarili nyo sa Facebook. Lalo kung gusto aralin yung online marketing. So, ayun yung basic. Okay? So, although, tama naman, okay? Tama naman yung sasabi ni Master na yung online kasi isang gambalat lang naman yan. Then, iba pa rin talaga yung offline. Ang offline kasi tagos hanggang buto. Pero, ang online kasi, ito yung tatawag kong phishing. Ano yung phishing? Dito ka kukuha ng mga tao na i-offline mo. Yan, tulad na lang dito, si Coach Trioni. Hindi ko naman personal kakilala yan eh. Paano ko siya na offline? Paano ko siya kilala personally? Dahil sa Facebook. Okay? Dahil nagkausap kami sa Facebook, since malapit naman siya sa akin, doon ko na siya na offline. Ngayon, pwede yung gamitin yung strategy na ginawa ko. So, i-maximize nyo din. Di ba? I-maximize nyo din. Lalo, kung malapit naman sa inyo yung magiging prospect nyo, di offline nyo na. So, ganun lang. Iba pa rin po kasi yung offline. Pag offline kasi, tagos hanggang buto. Tawag dito, kapag ka online, hanggang balat lang talaga yan. Pero, diyan kayo makakuha na pwede nyong i-offline. Lalo na kung, halimbawa, mahiyain kayo. Ano?
hindi kayo talaga techy na pagdating sa offline, yung alam niyo yun, kinakabahan ka, natutorete ka pa, hindi mo alam kung ano sasabihin mo offline. Okay? Kasi hindi ka sanay makipag-usap personally. So, pwede i-maximize yung online. So, eto yung sinishare ko sa inyo, pwede nyo itong gamitin sa business po na ginagawa natin. Para at least, kahit yung mga offline na friends natin, alam ba, meron ka matagal na friends na kinausap, sabihin natin, 1 year, when 1 year ago na kayong hindi nagkausap, then kinausap muli siya dahil meron ka ng business, gusto mo siyang alokin, tama? So, paano mo siya makukuha? Paano mo siya mapapa-oo at least 50% na? Hindi mo makaagad yan kasi syempre, kailangan pa mag-build siya ng 100% at least trust. So, at least 50% na trust nandun na paano? So, sa pamamagitan po ng Facebook profile optimization. So, eto na yung 50% na tutulong sa inyo para yung tao makuha yun ng yes. Then 50% kayo na yung gagawa nun. Okay? Ganyan po sa online marketing. Okay? So, iba rin sa offline. Sa offline kasi, tawag din, may tawag sa offline, yung ah yung bigla mo lang kakausapin yung tao, di ba? O iba yun. Yung pusakalan ba, pusakalan. Okay? So sa Facebook, hindi mo na kailangan magpusakalan. O, kailangan i-build mo lang yung Facebook page, Facebook account mo, then ma-optimize mo lang yan. So makapag-build ka na kaagad ng trust pa lang yan. Lalo na kung halimbawa, nagpo-post-post ka na, nag-share-share ka na ng business opportunity mo, then may isang leader na nakakita ng account ng post mo, then nagkaroon siya ng curiosity, binisita yung account mo, o malay mo, di ba? Yung leader na yan, naghahanap rin pala ng opportunity na gusto niyang hatawin, trabahuhin. O since ikaw naka-build ka na build mo yung Facebook account mo, nakita niya na parang na seryoso ka talaga sa business na ginagawa mo, ibig sabihin, pwede mo mapajoin na yung tao na yun. Pero kung leader, then bumisita sa profile account mo, puro problema ang nakita sa account mo, sa tayo mo, magjo-join yan o hindi? Wala mang hindi magjo-join yan. Bakit? Ikaw ang may problema. Okay? So I hope guys na meron kayo na kuwang idea, may natutunan kayo dito sa topic natin na pag-optimize ng Facebook account. Then apply nyo guys, apply nyo. I hope i-apply nyo. Then ito additional pa ha, additional pa. Once na meron na kayo, so karamihan kasi dito, meron na rin mga tao, may mga leader na. Once na meron na kayong tao, meron na kayong leader, meron na kayong sariling GC, kailangan yung GC nyo, paingayin nyo na rin. Yan. Kailangan kayo na yung unang mismo maingay doon sa GC nyo. At least mag-post ka, ng mga activity. Kung wala kang activity, halimbawa, wala kang ngayong meeting, di kuha ka ng motivational, i-post mo sa GC mo. At least maingay yung GC nyo. Importante, paingayin po natin yung GC po natin. Lalo na kung ikaw na yung leader dyan, may sarili ka ng grupo. So, kailangan ikaw yung maingay sa GC mo. Then, kunin mo yung mga pinopost ng ibang leader, i-post mo sa GC mo, ipakita mo about the business natin, yung mga activity ng ibang grupo, activity mo, then yung mga achievement ng ibang grupo, i-post mo din yan sa kanila. Ibigay mo doon sa GC, ipasa nyo. Then motivational, ipasa nyo rin. So, isa rin po yung sa makakatulong po sa atin para ma-build natin na maganda yung business po natin online. Kailangan yung GC po natin mismo is maingay. Yung iba dito, parang wala namang ano, parang wala lang. Oh, kasali sa negosyo pero parang hindi nakuha. Pero gusto kong kumita, di ba? Kailangan doon pa lang guys makita na sa atin na leader po tayo. So, paingayin po natin yung GC natin every day. So, kailangan po talaga yan, nagpo-post po tayo para makita po ng mga prospect natin, lalo kung meron kayong inadyan ng mga prospect, makita na active po kayo sa business po natin para makapag-build ka rin ng another, at least 10% another trust sa kanya. So, soon, 100% magtiwala na sa'yo, di mag-join na yan. Nakuha. Ayan. So, ayun din po yung additional na kailangan natin na gawin sa business po natin. Okay? Yan. So, meron bang tanong guys? About sa topic natin? Pwede kayo magtanong guys about sa topic natin. May tanong ba?